ng Diyos. Yun po ang Israel na kanyang kinuha sa Ehipto. Dinala niya sa bundok ng Sinai, tinawag na Iglesia sa Ilang ng Sinai, Church in the Wilderness. Yun po ang unang-una sa lahat. Basahin natin ang Hebreo 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Yan po ang nasa Biblia, kapatid. Sa pamantayan nyo, tama ako at wala akong tutol. Pero doon sa sinasabi nyo na yan ay ang iglesyang itinayo sa panahon ni Kristo sa between 30 and 33 AD, hindi po tama yun sa Biblia. Ang nasa Biblia po, bago pa nagkatawan tao si Kristo, ay meron ng iglesyang itinayo ang Diyos. Ang Diyos mismo ang nagtayo. Yun nga po ang bayang Israel. Siya ang gumawa na yun ay iglesia o sa wikang Hebreo nung ginagamit sa unang mga salin ng Biblia sa Hebreo, yun yung kung tawagin ay kahal. Kung hindi ako nakakalimot, yun ang kongregasyon ng Diyos sa ilang ng Sinai. May kapisanan na roon sa Israel pa. Yun nga ang tawag iglesia sa ilang. Yun ang unang-una po kasi nasa Hebreo, iglesia ng mga panganay. Wala naman pong mauuna pa sa panganay kahit sa anak. Ang una sa lahat, panganay. Ang tawag ng Apostol Pablo, iglesia ng mga panganay. Sino ba yung mga panganay na yon? Sa 4:22 ng Exodo, ang nakasulat po'y ganito. At iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. Ang panganay ng Diyos ay ang Israel. Kaya sabi ng Panginoon kay Moises, palayain mo yung aking bayan, yung aking panganay na bayang Israel, sabi ng Panginoon. Sabihin mo kay Paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel, ang aking anak, aking panganay. Kaya kapatid, ang iglesia ng mga panganay ang Israel. Yan po ang kauna-unahang iglesia. Ang leader niyan, hindi si Pedro. Ang leader po niyan, si Moises. Basahin natin ang 7:30 ng Gawa. At nang maganap ang 40 taon, ay napakita sa kanya ang isang anghel sa ilang ng bundok ng Sinai, sa ningas ng apoy, sa isang mababang punong kahoy. At nang makita ito ni Moises, ay nanggilala sa tanawin, at nang siya'y lumapit upang pagmasdan, ay dumating ang isang tinig ng Panginoon. Ako, ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, at ni Isaac, at ni Jacob. At si Moises ay nanginig at hindi nangahas tumingin. At sinabi sa kanya ng Panginoon, alisin mo ang mga pangyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong kinatatayuan mo ay lupang banal. Totoong nakita ko ang kapighatian ng aking bayang nasa Ehipto, at narinig ko ang kanilang hibik, at ako'y bumaba upang sila'y iligtas. At ngayoy halika, susuguin kita sa Ehipto. Ang Moises na ito na kanilang itinakwil na sinasabi, sino ang sa iyo'y naglagay na puno at hukom? Ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa pamamagitan ng kamay ng anghel na sa kanya'y napakita sa mababang punong kahoy. Ang Moises na ito ay siyang sinugo ng Diyos na maging puno at tagapagligtas sa Israel. Kaya yung unang iglesyang sa Diyos, iglesia sa ilang, ang puno-puno hindi si Pedro, si Moises. Kung nalalaman lang natin ang buong pangyayari, hindi tayo maliligaw. Iyan pong Israel, iyan po'y iglesia, kauhal. Ang kahulugan sa wikang Hebreo ay kauhal. Nandun po yan sa diksyonaryo ng Hebreo
ng mga terminong bibliko. 6951 of the Hebrew Dictionary of Biblical Terms, kauhal is an assemblage, as an assembly, a congregation, a company, which is the equivalent of assembly in the New Testament na kung isalin ay iglesia. Kaya sa Israel pa lang, panahon pa ni Moises, hindi pa nagkakatawan tao si Kristo, may iglesia na po. Ang Diyos ang nagtayo nun. Kaya ang sabi ni David, panahon pa ng Israel, malibang itayo ng Diyos ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo ng mga yaon. Kaya talagang ang Diyos ang dapat na magtayo at ang kauna-unahang itinayo ng Diyos ay ang Israel bilang iglesia sa ilang o iglesia ng mga panganay. Kaya lang nang mamatay po si Moises at ang mga tapat na taga-akay ng Israel, pinagsamantalahan ito ng mga pastor. Ano ang nangyari sa Israel? Basahin natin ang Ezekiel. Sa kanila, sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ng kanilang sarili. Hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nangananamit sa inyo ng lana. Inyong pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi ninyo pinakakain ang mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may bali, o inyo mang ibinalik ang iniligaw, o inyo mang hinanap ang nawala, kundi inyong pinagpunuang may karahasan at may kahigpitan. At sila'y nangalat dahil sa walang pastor, at sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, at sila'y nangalat. Nung ang Israel mawala na si Moises at yung mga tapat na saserdote, pinagsamantalahan ng mga pastor, nangalat tuloy. Kumbaga, nasira. Yung iglesia sa ilang nangalat, na disintegrate, na disorganize. Ano ang ginawa ng Diyos? Nagpanukala siya ngayon. Ang panukala ng Diyos, itatayo niya uli. 9:11 ng Amos. Sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulo ni David na buwal at tatakpan ko ang mga sira niyaon at ibabangon ko ang mga guho niyaon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Humula siya, itatayo ko uli dahil nagibain na buwal. Kaya niya itatayo kong muli, tatakpan ko ang mga sira niyaon, babangon ko ang guho niyaon. Aking itatayo gaya ng araw ng una. So ito'y pagtatayo ang tinutukoy. Bakit? Nangalat nga yung Israel, nagkahiwa-hiwala Kaya niya ngayon sinugo ang Panginoon Kristo. Nakasulat yan sa Mateo 15:24. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Kaya pala siya sinugo, sabi ni Kristo, hindi ako sinugo, kundi doon sa tupang nangangalat, yung mga naligaw na tupa sa bahay ni Israel. Ano ang gagawin ni Kristo nun sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel dahil pinagsamantalahan ng mga saserdote? Anong gagawin niya? 11:52 ng Juan. At hindi dahil sa bansa lamang, kundi upang matipon din naman niya sa isa ang mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Titipunin ni Kristo yung mga anak ng Diyos na nagsisipangalat. Kaya niya ngayon sinabi kay Pedro, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Bakit? Ba't itatayo? Nakabuwal Yun ang hindi naintindihan na nagbabasa ng Biblia. Kaya sinabing, itatayo ko, may nakabuwal, may nasira, may nagiba. Itatayo uli ni Kristo. Alin? Sa Israel. Si Pedro ba puno nun? Hindi. Hindi si Pedro. Ang puno nun si Moises.
Halong mamatay si Moises, pinagsamantalahan ng mga pastor. Nung dumating si Kristo, titipunin niya uli para matipon, itatayo niya. It is something like a re-establishment. Pagsasauli nung nawasak sa maraming panahon na pinagsamantalahan ng mga pastor ng Israel. Kaya, nang itatayo niya, sinabi niya kay San Pedro, ilalagay ko sa ibabaw ng bato. Ang pagtatayuan niya ngayon, bato na, matibay na pundasyon na, hindi na pwedeng gibain. Kaya ang pintuan ng Hades hindi na mananaig laban sa kanya. Kasi yung Israel na panaigan ng kasamaan pag itinayo muli, tatayo niya na sa bato. Alin yung bato na pagtatayuan?